Ano ang mangyayari kung nawala ang internet sa buong mundo? Paano kung isang umaga, pagbukas mo ng phone mo, walang wifi, walang mobile data, hindi naglo-load ang Facebook, hindi bumubukas ang YouTube, hindi makapag-send ang Messenger? Sa una, iisipin mo baka mahina lang signal. Baka may maintenance lang. Baka kailangan lang i-restart ang router. Pero paglabas mo ng bahay, napansin mo. Hindi lang ikaw, yung kapitbahay mo, wala ring signal. Yung tindahan sa kanto, hindi makatanggap ng GCash. At makalipas ang ilang oras, iisa ang balita sa TV at radyo. Sa buong mundo, nawala ang internet, hindi lang iisang app ang down, hindi lang isang bansa ang apektado, buong mundo. Pero posible ba talaga ito? At kung mangyari man, ano ang unang maaapektuhan? Social media ba, pera, trabaho, pagkain, o yung mga system na hindi natin napapansin pero araw-araw palang nagpapatakbo ng buhay natin? Dahil ang internet ngayon, hindi na lang pang-scroll, nakakabit na ito sa halos lahat ng parte ng modernong mundo. Ano ba talaga ang internet? Maraming tao ang iniisip na ang internet ay parang signal lang sa ere, parang lahat dumadaan sa satellite, o parang may isang malaking switch somewhere na kapag pinatay, wala na lahat. Pero hindi ganoon kasimple. Ang internet ay binubuo ng maraming magkakakonektang network. May cables, may routers, may servers, may data centers, at may undersea cables sa ilalim ng dagat. Kapag nag-search ka sa Google, nag-send ng message o nanonood ng video mula sa ibang bansa, may request na galing sa device mo, dadaan ito sa network provider mo, pupunta sa server, tapos babalik ang data sa'yo. Sa sobrang bilis nito, akala natin simple lang. Pero sa likod ng bawat click, maraming system ang nagtatrabaho. Kaya kung mawawala ang internet sa buong mundo, hindi ito dahil may isang kable lang na naputol. Hindi isang app lang ang nag-crash. Mangyayari lang ito kung maraming importanteng parte ng internet ang sabay-sabay nagloko. Pero posible ba talaga ito? Dahil hindi iisang system ang internet, mahirap itong mawala ng sabay-sabay sa buong mundo. Kapag may isang cable na naputol, may ibang route na pwedeng daanan ng data. Kapag may isang server na nagkaproblema, may ibang server na pwedeng sumalo ng traffic. May backup paths ang internet. Kaya ang total global internet shutdown, hindi madaling mangyari. Pero imposible ba? Hindi rin. Pwede itong mangyari kung maraming critical systems ang sabay-sabay pumalya. Halimbawa, malawakang power failure, malaking cyber attack, sabay-sabay na damage ang undersea cables, major routing error o matinding solar storm na makakaapekto sa communication at electrical systems. At kapag nangyari iyon, ang unang mararamdaman ng tao, hindi agad gutom, hindi agad gulo, kundi kalituhan. Unang epekto, walang mabilis na impormasyon. Kapag walang internet, hindi mo agad alam kung ano ang nangyayari. Hindi ka makapag-search, hindi ka makacheck ng newsfeed, hindi mo makita ang official announcement online. Hindi mo alam kung sa lugar lang ba ninyo ang problema o buong mundo na pala. Dito babalik ang halaga ng radyo, telebisyon, landline, barangay announcement. Pero kapag mabagal dumating ang official information, mabilis kumalat ang chismis. May magsasabing cyber attack, may magsasabing may digmaan, may magsasabing solar storm, o may magsasabing katapusan na ng mundo. At kapag walang paraan ang tao para mag-check ng information, magpapanik ang buong mundo. Kaya ang unang malaking epekto ng pagkawala ng internet, hindi lang pagkawala ng entertainment, kundi pagkawala ng reliable information. Dahil sa panahon ngayon, impormasyon ang nagpapakalma sa tao. Kapag nawala iyon, maraming tao sa buong mundo ang magpapanik at matatakot. Pangalawang epekto, yung pera mo online, hindi mo magamit. Pagdating sa pera, dito agad mararamdaman ng ordinaryong tao ang epekto. Sanay tayo sa GCash, Maya, bank transfer, QR payment, card payment at online banking. Pero kapag nagbayad ka digitally, hindi lang simpleng bayad ang nangyayari. Kailangan mo na i-check ng system, valid ba ang account mo, may balance ba, approve ba ang transaction, at paano malalaman ng tindahan na successful ito kapag wala ng internet. Maraming payment systems ang hindi makakakuha ng confirmation. Kaya kahit may pera ka sa bank account mo, pwedeng hindi mo ito magamit. Dito biglang babalik ang tanong, may cash ka ba? Ang sari-sari store at palengke pwedeng magpatuloy. Pero ang business na nakaasa sa digital payments, online orders, delivery apps at inventory systems, may hihirapan agad. Hindi nila agad makikita ang orders, hindi nila ma-check ang stock, hindi nila makontak ang supplier, hindi nila ma-update ang records. Dito natin makikita, ang internet ay hindi lang para sa customer. Mahalaga rin ito sa mismong takbo ng negosyo. Kapag naputol ito, hindi agad patay ang negosyo, pero bigla itong babagal.
Pangatlong epekto, pagkain, gamot at deliveries. Kapag hindi agad bumalik ang internet, mararamdaman ang epekto sa pagkain, gamot at deliveries. Pero linawin natin, hindi agad mauubos ang pagkain dahil lang nawalan ng internet. May pagkain pa rin sa farms, may stock pa rin sa warehouse, may palengke pa rin, may trucks pa rin. Ang tunay na problema ay coordination. Kailangan malaman ng warehouse kung anong produkto ang kulang. Kailangan malaman ng truck kung saan magde-deliver. Kailangan malaman ng store kung anong item ang mabilis maubos. Kapag walang internet, maraming proseso ang babalik sa manual. Papel, tawag, physical checking, personal confirmation, uusad pa din pero mas mabagal. At minsan, hindi shortage ang unang problema, panic buying. Kapag narinig ng tao na global internet outage, maraming bibili agad ng bigas, tubig, delata, gamot at gasolina. At doon pwede magmukhang kulang ang supply. Pang-apat na epekto, paano ang hospitals, schools at gobyerno. Sa ospital, hindi ibig sabihin na kapag nawala ang internet, titigil na ang gamutan. Makakagamot pa rin ang mga doktor at nurse. Maraming medical equipment ang kayang gumana kahit walang internet. Pero maraming hospital systems ngayon ang digital. Patient records, lab results, appointments, medicine inventory. Kapag hindi ma-access ang records, mas matagal ang proseso. Kapag hindi ma-send ang results, mas mabagal ang diagnosis. Sa schools, titigil ang online classes. Mawawala ang learning platforms, hindi makakapag-submit online. Babalik ang printed modules, textbooks, notebooks at face-to-face na klase. Sa government services naman, maapektuhan ang online forms, permits, IDs, appointments, taxes at digital payments. Yung mga bagay na ginawa nating online para bumilis, babalik sa pila, babalik sa papel, babalik sa manual process. Dito malinaw ang lesson. Ang internet ay hindi na lang convenience. Isa na itong importanteng parte ng araw-araw na buhay. Parang kuryente, parang tubig, parang kalsada. Kapag gumagana, hindi mo mapapansin. Kapag nawala, doon mo mararamdaman kung gaano ito kahalaga. So ano nga ba ang mangyayari kung nawala ang internet sa buong mundo? Hindi katapusan ng mundo, hindi mawawala ang pagkain, hindi titigil ang ospital, hindi babagsak ang lahat ng negosyo, pero biglang babagal ang mundo. Hindi na lahat masasagot agad sa isang search, hindi na lahat mako-coordinate in real time, hindi na lahat mapapagalaw sa isang click. Dati ginagamit natin ang internet para mag-search lang. Ngayon, ginagamit na natin ito sa maraming bagay. Magtrabaho, magbayad, mag-aral, bumili, magbenta, makipag-usap at magdesisyon. Hindi masama ang internet. Isa ito sa pinakamahalagang invention ng tao. Pero kapag isang system ang sobrang importante, kailangan mayroon tayong backup. Cash, printed documents, offline contacts, radyo, basic supplies, local community, at skills na hindi nakadepende sa internet. Dahil kung isang araw biglang mawala ang signal, hindi tayo magiging helpless. Kailangan lang nating maalala na bago naging online ang mundo, marunong tayong mabuhay offline. At minsan, kapag nawala ang internet, doon natin makikita ang tunay na koneksyon. Hindi yung nasa screen, kundi yung taong nasa tabi natin. Kung biglang mawala ang internet bukas, anong parte ng buhay mo ang unang mahihirapan? I-comment mo sa baba.